Magandang araw po muli sa inyong lahat. Ipapakita ko po sa inyo kung ano na pong resulta nung after po na mabirilik. So ito na po yung bunga ng pinya after po na mabirilik siya. Ganito na po siya kalaki. So kaya po binababa yung dahon niya kasi pagka ganito po na nakatayo or naiipit yung bunga ng pinya ay hindi po gaanong nalaki yung pinya kahit po siya ay binirelix na. Maganda po na magbaba ng ganitong dahon ng pinya kung ang bunga po ng pinya mo ay maliit pa, hindi pa po gaano siyang malaki. Kasi pag malaki na po yung bunga ng pinya, kadalasan po napuputol siya kasi pagka na gagalaw or nahihila nung dahon ay napuputol. So sayang. Lumaki po ng ganito yung pinya ko kasi after ko pong mabirelix, hindi ko po kaagad na ibaba yung dahon niya kasi may mga ginagawa din po ako, medyo na busy. So medyo malaki na po ito kaya nasasayangan din po ako dito, may mga napuputol din pong bunga. So yung pong napuputol na yun ay hindi na po siya lalaki kasi naputol na siya. So iiwasan po natin na palakihin yung bunga ng pinya bago mo ibaba yung dahon. Yung iba po ang ginagawa po nito ay tinatarasan yung dahon, yung tinatabas nila, yung pinuputol nila yung dahon para makasingaw yung bunga ng pinya or pag umiinit ay nasisilip sila ng araw. Madali po siyang gawin. Nasubukan ko na rin po yung ganyan pero hindi po siya maganda kasi naaapektuhan din po yung bunga ng pinya. Kumbaga yung pagkain na nanggagaling sa dahon ay hindi na nakakasupply sa bunga ng pinya. So sa mga hindi po nakakaalam kung paano po ibaba yung dahon ng pinya ay ganito po yung ginagawa niyan. So hindi ka po makakapagmadali kahit po gusto mong maging mabilis ka, pero hindi mo po magagawa kasi iingatan mo po na mapuputol yung bunga kasi sayang po talaga. So ayan, ito po sa malapitan, ganito po yung pagbababa ng pinya. So may gitna po yan na daanan. So dun mo po ilalagay yung dahon. Ganito lang po siya. Kaliwat kanan po ang baba niya ng dahon. So pwede pong paikot para makita mo talaga yung bunga or talagang expose siya sa araw at yung init nila ay makasingaw din. So ganyan po talaga yung proseso niyan. Mas mabagal po ito sa pag compare po sa bunga or sa pagbirelix ng pinya. Andi Foe, baru tua punya dong. Pinabunga ko po itong pinya ay August 10. Halos po siya 35 days bago nagsimulang maglabas yung bulaklak. Bago ka po dapat mag-birelix ay dapat po ay pugpug na po yung bulaklak niya or nahulog na yung mga bulaklak niya, yung kulay violet na nandyan sa may mata. O kaya bago ka mag-birelix ay 5 weeks bago mag-ani. So effective pa po yung birelix po nun. Ito po ay binirelix ko ng November 12. Ang harvest po nito ay December 20. Yan po yung pinakang deadline nung nagbisita po nito. Pwede pong maging mabilis ang pagpahinog nito. May tinuturok po ditong gamot para huminog siya kaagad. Pero ito pong pinya ko ay hindi po ito tuturukan kasi ito po ang makuha po nito ay DA. So wala po itong turok kaya
kumbaga hihintayin talaga po ito na karoon ng kaunting dilaw bago siya anihin. So sa ngayon po ito na po yung kalagayan ng pinya ko. Pagka ganito po kalaki, pag magbibirilix ka, di ba ito po hindi gaano siyang malaki yung mata, o tingnan nyo po, oh. Pero ang laki niya. Kasi ito naman po maliit pero bukang-buka yung pinya. So yung gamot niya po dito marami kasi maliit siya. So pag magbibirilix po kayo, yung pag-i-spray nyo sa ganito kalaking pinya, babasain nyo po siya masyado. Babasain nyo po siya masyado para bumuka yung mata niya na ganito kabuka. Ayan o. Kasi ito po kasi maliliit kaya nabasa siyang masyado. Ayan o. Kaya bumuka yung mata niya. Itong malaki, ayan o, tamo yung malaki. Ito ang laki niya. Tapos ayan. Hindi gaanong buka yung mata niya, ayan o. Oh, halos isang dangkal na siya. Pero hindi gaanong buka yung mata niya. Ayan o, pagka medyo maliit po, ayan o. Nabuka yung, na-expand yung mata. Ayan o. Dito po o, papakita ko yung maliliit. Ayan o, halos lahat nung ano, bukang-buka o. Ayan. Ito. Maliliit sila. Maano kasi, napaliguan silang masyado ng gamot. Ayan o. Yan, kung gusto mo po na ang pagka-birilix ng pinya mo ay ganito, sundan mo na lang po yung sinasabi ko sa video. So yun lamang po, maraming salamat po sa inyong panonood. More power po, God bless.